Hi everyone, for today's video, we will solve age problem with ratio and proportion. So itong question na ito ay ipiniem lang sa akin. So ipiniem lang sa akin ito pero galing siya sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Ayan, sabi, pa-solve po, thank you. Okay, so yung mga questions natin halos pare-parehas lang. So sabi 15 years ago, Sarah was 5 times as old as Tom. If the ratio of their present ages is 3:7, what will be the sum of their present ages? So halos pare-parehas, puro ganun yung format ng question natin. Given yung puro may years ago eh. Ayan 15 years ago, 5 years ago, 10 years ago, 12 years ago. Tapos given yung kanilang ratio, 3:7, 2:5, 4:5, tsaka 5:9. Lahat ng hinahanap dito ay sum. What will be the sum of their present ages? Combined total of their present ages. Okay, so halos pare-parehas lang itong apat na ito. So isolve na natin. So ayan. So kung meron kayong math question na yan, pwede nyo akong i-PM. So yan, so piniem lang ito ng isa sa aking mga follower or mga nakasubscribe sa akin. Ano? Okay, so sagutan na natin ang number 1. Okay, so number 1, 15 years ago, Sarah was 5 times as old as Tom. If the ratio of their present ages is 3:7, what will be the sum of their present ages? So pag nagsosolve ako ng age problem, ang ginagawa ko lagi ay table. So ano ba yung hinahanap natin? So mag-start tayo sa question. What will be the sum? Ang hinahanap ay sum of their present ages. Okay? So sum ng present ages, so sa table natin, ilagay natin yung kanilang present ages, yung isang column, and then yung pangalawang column, itong 15 years ago. Okay? So pangalawa dito, 15 years ago. So lalagyan natin ng expression ng kanilang present ages. So ang sabi, yan, meron tayong if the ratio of their present ages is 3:7. So ang ratio daw ng kanilang ages ay 3:7. So therefore, ilalagay natin dito sa present ages nila 3 tsaka 7, tapos magmumultiply tayo dito ng parehong variable. Kasi nga ang ratio nila 3:7. So ibig sabihin yung 3 at 7 nakamultiply yan sa parehas na number. So lagay natin x yung variable na parehas nila. So ang present ages ay 3x and 7x. So anong expression para sa 15 years ago? So ago yan. So ibig sabihin subtract. So subtract lang tayo ng 15 sa 3x. 3x minus 15 and then subtract din ng 15 sa 7x. So ito na ang expression para sa 15 years ago. So ngayon ilagay natin kung ano yung kung kaninong age itong 3x at 7x. So sabi 15 years ago si Sarah daw, Sarah was 5 times as old as Tom. 5 times as old as Tom. So ibig sabihin mas matanda si Sarah. Sarah was 5 times as old as Tom. So ibig sabihin matanda si Sarah. So ang 7x ito ang para kay Sarah. So 3x ito naman si Tom. So ang hinahanap natin dito ay sum. Sum ng kanilang present ages. So i-add lang natin itong present ages, 3x plus 7x. Ito ang hinahanap natin, 10x. Okay? So syempre bago natin masolve si 10x, isosolve muna natin itong value ni x. Okay? So paano natin gagawa ng expression? Si x, dito tayo pupunta sa 15 years ago. So 15 years ago, ibig sabihin dito sa column na tayo na to, kukuha ng equation natin. So sabi 15 years ago, so we have Sarah. So ano yung age ni Sarah 15 years ago? So ito yon. Ito yung age ni Sarah 15 years ago, 7x minus 15. Okay? And then sabi was. Ang ibig sabihin niyang was ay equal sign. Okay? And then we have 5 times as old as Tom. 5 times as old. So ibig sabihin 5 times nakamultiply sa 5. 5 times as old as Tom. Okay? Age ni Tom 15 years ago. So age ni Tom 15 years ago is 3x minus 15. Okay, so ito na po ang ating working equation. Isolve na natin ang x. Okay, so distribute lang natin itong 5. 5 times 3x, 5 times negative 15. So just copy 7x minus 15 sa left side natin. 5 times 3x, so we have 15x. 5 times negative 15, that is equal to negative 75. So solve for x. So pagsamahin natin si 7x at si 15x, dadalhin natin dun sa mas malaki. So subtract 7x to both sides. Cancel out na ito. So we have negative 15 is equal to 15x minus 7x, that is 8x minus 75. Kailangan x lang ang matira. So
Kailangan x lang ang matira. So add tayo ng 75 to both sides. Tanggalin natin si negative 75. Okay, so 0 na yan. So negative 15 plus 75, that is equal to 60 equals 8x. Okay, so pwede tayong magdiretso na ang isolve natin si 10x. Okay, so para ma-shortcut na natin, para hindi na tayo mag-divide, or pwede rin naman isolve nyo muna yung x kung malilito kayo ng diretso. So divide lang natin ito both sides by 8. Divide both sides by 8 para ang matira ay si x na lang. Okay? So we have 60 over 8 is equal to x. Kung gusto nyong idiretso na, kasi ang sinusolve natin ay sum ng kanilang present ages, pwedeng hindi na natin kuhanin ng value ni x. Pero pag kinuha natin 60 divided by 8, pag dinivide natin yan, ang magiging value ni x natin ay 7.5. Okay? So, sige, ito na lang. Baka may malito pa dito. Ito na lang ang gawin nating solution. So, ipakita lang natin yung division. 60 divided by 8, so that is equal to 7 times 8, we have 56. Subtract, so we have 4. Add tayo ng isang 0. Tapat yung decimal dito. Bring down 40 divided by 8, we have 5. 5 times 8 is equal to 40. Okay, and then, ang sinosolve natin ay sum, so we have 10x. 10x is equal to, minultiply lang natin to both sides by 10, so we have 10 times 7.5, so therefore, the value, ang sum ng kanilang present ages ay 10 times 7.5, the answer is equal to 75. So pag dito, minultiply na natin ng diretso, multiply lang natin ito both sides by 10. So ganoon din naman ang kakalabasan nito, pero pwede tayong mag-cancel na kasi dito. Magiging 600 divided by 8. So same answer pa rin yan, 75 ang kakalabasan kung hindi na tayo dumaan dito. So pares pa rin yan. So 75 pa rin. Okay? So next number 2. 5 years ago, Alex was 3 times younger than Ben. If the ratio of their present ages, so yan, dito ulit tayo sa ratio ng kanilang ratio ng present ages 2:5. So lagay natin dito, adjust ko pala ng konti at may pangalan pa dyan. So ang present ages nila ratio 2:5. So gawin natin 2n naman ang gamitin natin, 2n and 5n. And then may nabanggit dito 5 years ago. Okay? 5 years ago, so subtract lang tayo ng minus 5 years dito. Minus 5 years para sa 5 years ago. So we have 2n minus 5 tsaka 5n minus 5. Okay, so ang hinahanap natin, what will be the combined total of their present ages na naman? Present ages na naman ang tinatanong. So i-add lang natin itong present ages. Ang hinahanap natin ay 7n. Okay? So alamin muna natin kung alin dito si Alex at si Ben. So ang sabi, Alex was 3 times younger. Ayun, nandun na yung word na younger. So ibig sabihin si Alex ay mas bata. So therefore si Alex ay si 2n dahil mas bata nga siya. And then 5n naman, ito naman si Ben. Okay, so buuin na natin ang ating expression ngayon. So sabi 5 years ago. So ito, 5 years ago. So dito tayo sa column na ito. Alex was 3 times younger than Ben. So medyo nakakalito, maraming nalilito dito sa kapag ganito yung sentence eh. Alex was 3 times younger. Kasi magkaiba yan sa yung 3 times as young tsaka 3 times younger. 3 times younger, magkaiba ito. Magkaiba ito, 3 times as young tsaka 3 times younger. Parang yung 3 times as old tsaka 3 times older, magkaiba ng ibig sabihin yon. Pag sinabing 3 times younger, pagpalagay na natin si Alex ay 10. Kapag 3 times younger, kung si Alex ay 10, dapat ang age ni Ben dito ay 30. At 3 times, baligtad, sa 3 times as young ito, kung si Alex ay 10, 3 times as young, dapat ang age ni Ben 30. Kasi 3 times as young. Or 3 times as old si Ben. Baligtad kasi. Yang kasi ang nakalagay no? So 3 times as old si Ben. So Alex was 3 times younger. Pag 3 times younger, parang mag-add pa tayo ng isa dyan. Ang ibig sabihin niyan 3 times younger. So medyo maraming nalilito dito. Okay, so
pag 3 times as young, so ibig sabihin niyan si Alex, mag-a-add tayo ng tatlong age pa ni Alex kasi 3 times as young. So ang age ni Alex ay A plus 3A equals sa age ni Ben. So ang mangyayari, A plus 3A equals B. Ito namang 3 times, itong 3 times as young, A equals ano lang to, 3A. 3A equals B kapag 3 times as young. Okay? So kung 10 si Alex, 30 si Ben. Ito namang 3 times younger, ang expression ng 3 times younger, A plus 3A equals B. So nag-add pa tayo ng isa pang A. Okay? So ganun ang expression para sa 3 times younger. A plus 3A equals B. Itong isa 3 times as young ito. Okay, so inassume lang natin na kung 10 magiging 30. So therefore, paano natin gagawa ng expression yung 3 times younger than Ben? So ganito ang magiging expression niyan. So sabi dito 3 times younger, ganito dapat A plus 3A. So nasan ba ang age ni ano dito? Ni Alex, 'di ba? 2n minus 5. So kasi ito magiging 4a ito. So 3 times younger. So imumultiply natin itong 2n minus 5. Yan ang age ni Alex. Imumultiply natin imbis na 3 lang, magiging 4 dapat kasi ang sabi 3 times younger. 3 times younger, ito siya. Kapag minultiply natin sa 3, ang tawag doon 3 times as young. Pag 3 times younger, mag-add pa tayo ng isa kaya magiging imbis na 3A, magiging 4A or 4 times age ni Alex. Okay? And that is equal to age ni Ben na 5n minus 5. 5n minus 5. Okay? So yan ang magiging expression natin. So isolve na natin. Then i-checking na lang natin mamaya. So solve lang natin 7n. So syempre dadaan muna tayo sa n muna, then multiply natin sa 7. Okay, so distribute lang natin itong 4. 4 times 2n we have 8n. 4 times negative 5 we have negative 20 is equal to 5n minus 5. So solve for n, si 5n ilipat natin sa kabila dahil mas malaki si 8n. So subtract 5n to both sides. 0 na ito. Pwede na natin isabay itong negative 20, ilipat natin si negative 20 sa kabila or by adding 20 to both sides. Add 20 to both sides. So cancel na ito. We have 8n minus 5n. We have 3n is equal to negative 5 plus 20. So that is equal to positive 15. Divide both sides by 3. Therefore, the value of n is equal to 15 divided by 3. That is equal to 5. So hinahanap natin 7n. So therefore, 7n is equal to 7 times 5, ang age nila ay total sum ng present age nila ay 35. Okay, so i-verify nga natin kung ano yung age nila. 2n, ang n natin ay 5. So 2n, eksakto pala yung example ko, 10. Ano? So ito yung magiging present age nila. Ayan, 2 times n, 10. And then ito naman 5n, magiging itong 30. 5 times 5, we have 25. So sabi dito sa 5 years younger, so subtract tayo ng 5, so we have 5 and ito ay magiging 20. Okay, so ayan, eksakto na nga, 4 times dapat. Alex was 3 times younger than Ben. Okay, so ibig sabihin mag-add tayo ng 3 times ni Alex, so yun yung 15. 5 plus 15 equals 20. Okay, so sana naging malinaw yan. Itong 3 times younger at 3 times as young ay magkaiba. Kapag younger, may add pa tayo ng 1 pa. Okay, so next number 3. Okay, so 10 years ago, John was 1/3 of Lisa's age. So ito medyo madali kasi 1/3 lang. Nakalagay na agad na John was 1/3 of Lisa's age. If the ratio of their present age is 4:5, what will be the total of their present ages? So again, total ng present ages ang hinahanap natin. So lagyan lang natin ng present ages, tapos ang ratio 4:5. So lagyan natin ng 4n and 5n. Mamaya na natin alamin kung sino dyan, si John at si Lisa. So 10 years ago tayo, so minus 10 years tayo dito. Dahil 10 years ago, so minus 10 lang tayo sa 4n and sa 5n. 4n minus 10 and 5n
minus 10. So ang hinahanap pa rin natin ay kanilang what will be the total of their present ages. So ito yung present ages 4n and 5n. Ang total ay 9n. So ito yung ating hinahanap, 9n. So sabi 10 years ago, John was 1/3 of Lisa's age. So sino ang mas bata? John was 1/3. 1/3 daw ng age ni Lisa. So mas matanda si Lisa, okay? Mas matanda si Lisa, so si Lisa ay si 5n. So si John ang 4n. Okay, so buuin ng expression 10 years ago, ibig sabihin dito tayo sa column na ito. John, so nasaan si John? Ito si John. So 4n, age ni John, 4n minus 10 was, ibig sabihin niyang was ay equal sign. John was 1/3. So lagay lang tayo ng 1/3, i-multiply lang natin. John was 1/3, ibig sabihin ng of ay multiply. John was 1/3 of Lisa's age. Ang age ni Lisa ay ito. So 1/3 of 5n minus 10. Okay, so just solve for n. So dahil may 3 tayo dito, wag mo nang i-multiply dito. I-multiply natin both sides by 3 para mawala si 1/3 dito. Pag dinistribute nyo itong 1/3, magkakaroon pa kayo ng fraction. So pinakamadaling way ay multiply natin both sides by 3 para makancel na itong 1/3 tsaka itong 3. So yung 3 na papunta na sa kabilang side. And then i-distribute na lang natin ito. 3 times 4n, we have 12n. 3 times negative 10, we have negative 30 equals, just copy 5n minus 10. So solve for n. So lipat natin si 5n sa left side. Lipat si 5n sa left side. So 12 minus 5, we have 7n minus 30 is equal to negative 10. So add. So sakto ba yung mga ratio natin? Tama naman ang ratio natin for 4:5, 10 years ago. So tama naman, 10 years ago. John was 1/3. John was 1/3 of Lisa's age kasi hindi mag-eksakto kaya bine-verify ko lang. Okay, so saan na ba tayo nanggaling? 3 times 4, we have 12n minus 30 equals 5n minus 10. Okay, so solve for n lang tayo. Add 30 to both sides. Okay, add 30 to both sides. So therefore, 7n is equal to negative 10 plus 30, that is equal to positive 20. Okay, so positive 20 ang ating 7, ang 7n. Then divide natin both sides by 7. So ayan na nga, hindi eksakto yung lalabas na age nila. So therefore, dahil hindi eksakto 20/7, i-diretso na natin, kuhanin natin si 9n. So ano, n is equal to 20/7. So i-multiply na natin both sides by 9. Multiply both sides by 9. So therefore, ang sum ng kanilang present ages, 9n is equal to 20. Multiply natin directly, 20 times 9. That is equal to 180 divided by 7. Okay, so i-divide lang natin, 180 divided by 7. Hindi eksakto yan. Lagyan na agad natin ng dalawang 0. Divided by 7. So we have 18 divided by 7, we have 2. Times 7, so we have 14. Subtract, we have 40. 40 divided by 7 is 5. Tapat lang yung decimal dito. 5 times 7, we have 35. Subtract, we have 5. Bring down 0. 50 divided by 7, we have 7. 7 times 7, we have 49. Subtract, we have 1. Bring down 0. 10 divided by 7 is 1. 1 times 7, 7. So pag dinaretso pa natin, isa pang 0 para ma-round off natin. 3, bring down 0, 30 divided by 7, that is equal to 4. So therefore, ang makukuha nating sagot, round off to 2 decimal places is 25.71 kapag ni-round off natin. Okay, so tama naman yung question natin. Balikan nga natin. Baka naman merong mali sa question, kaya hindi nag-eksakto. Balikan natin yung given na problem. Okay, so tama naman ang ating problem. 10 years ago, John was 1/3 of Lisa's age. If the ratio of their present ages is 4:5, what will be the total of their present ages? So tama naman lahat ang nakalagay. So ganun talaga yung lumabas na answer natin, 20 divided by 7, kasi ito hindi eksakto. Kaya yung makukuha nating total, hindi talaga eksakto. Siguro may typo dito kasi karaniwan sa mga age problem, ang makukuha dapat natin dyan ay eksakto. So tama naman yung ginawa natin.
10 years ago. So ang sabi, present ages nila 4:5. Nagkabaligtad ba ito? Hindi naman siguro nagkabaligtad dahil si Jan yung mas bata talaga. Jan, so 4n minus 10. So 10 years ago kasi equals 1/3. So tama talaga. So baka may typo kaya hindi nag-eksakto. Okay, so last number 4. 12 years ago, Jane was 6 times of Kate's age. If the ratio of their present age is 5:9, what will be the sum of their present ages? So paulit-ulit lang, ganun pa rin ang ating gagawing proseso. Ang present nila ay 5n and then 9n. And then we have 12 years ago. So minus 12 years tayo dito. Minus 12 years. So 5n minus 12 and then 9n minus 12. So sabi, Jane was 6 times of Kate's age. So si Jane daw ay 6 times ng age ni Kate. So mas matanda si Jane. So ito si Jane, 6 times siya ng age ni Kate. So ito si Kate. Okay, so ang hinahanap natin ay total pa rin. Ayan, sum. So 5n plus 9n. Ang hinahanap natin ay 14n. Okay, so buuin ng expression 12 years ago. So dito tayo sa column na ito kukuha Jane. So si Jane daw. So itong age ni Jane. Ayan, so we have 9n minus 12 was, ibig sabihin ng was ay equal sign. 6 times, so imumultiply natin sa 6. 6 times of Kate's age. Okay, so 6 times of Kate's age, we have 5n minus 12. Ito yung age ni Kate. Then solve for n. So we have 9n minus 12, kinopya lang, equals distribute natin ito. 6 times 5n, we have 30n. 6 times negative 12, that is equal to 6 times 12, that is equal to negative 72. 6 times 2, we have 12, and then 6 plus 1, 72. Okay, solve for n. So subtract 9n to both sides. Combine natin si 9n at si 30n. Dadalhin natin kung saan mas malaki yung n para positive tayo. So we have negative 12 equals 30n minus 9n, that is equal to 21n minus 72. Then add 72 to both sides para pagsama natin yung mga constant natin. So 72 minus 12, that is equal to 60 equals 21. And at ayan na naman tayo, hindi na naman eksakto ang kakalabasan natin. So 60 equals 21. Equals 21 and divide both sides by 21. So therefore, ang n natin, pwedeng i-lowest term siguro ito. I-lowest term na lang natin, divide both by 3. Divide by 3. So magiging 7 ito. 21 divided by 3, 7. 60 divided by 3, that is equal to 20. O gaya nung kanina, 20 over 7. Ang hinahanap natin ay 14n. So ito parang eksakto pala. So ang n natin ay 20 over 7. So ang hinahanap natin 14n. I-multiply natin both sides. Both sides sa 14. So ito eksakto siya kasi 14 divided by 7, that is equal to 2. 2 times 20, that is equal to 40. So ang sum ng kanilang present ages ay 40. Okay, so kung gusto nyong kuhanin yung eksaktong ages, 5 times this, hindi rin mag-e-eksakto yung ating, hindi rin mag-e-eksakto. So kung ang test na pinagre-reviewhan nyo ay civil service or mga college entrance test, ang masosolve nyo doon ay puro mga eksaktong number kasi may choices tayo. And karaniwan, ang age problem talaga, mga eksakto dapat yung makukuha yung sagot. Pero ito kagaya na ito, eksakto naman tong 4, pero ano yan, kung sum ng present ages, eksakto 40. Pero kung ang tinatanong ay present ages, hindi rin mag-eksakto kasi 5n at 9n, ang n natin 20 over 7. Okay, so ayan lang yung proseso para pag may nakita kayong mga kahalintulad na problem nito, so ganito lang yung gagawin nyo kapag meron tayong may ratio and proportion, tapos ayan, merong age problem, so ganito lang yung kailangan nyong gawin. Okay, so thank you for watching. I hope nagustuhan nyo explanation ko para sa problem na ito. Medyo mahirap itong problem na ito kasi yung 2, 3, and 4 puro hindi eksakto, tapos yung number 2 meron siyang yung 3 times younger. So yung 1 lang yung medyo madali. Okay, so good luck sa lahat ng mga nagre-review. Kung meron kayong math question na i-comment nyo lang dito sa aking channel, pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking Messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.